Rider sa Caloocan, malapitang pinagbabaril. Kita kung paanong hinabol at pinaputukan ng gunman ang biktima. Kahit nakabulagta na, ilang beses pa siyang pinaputukan. Ang nakikitang motibo sa krimen, away sa sugal. Ang iba pang detalye ng brutal na krimen yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-10 araw ng Hulyo taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque tumulong daw noon para makakuha ulit ng lisensyang ni Raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ayon sa PAGCOR. May buwelta dyan si Roque. Habang si Bamban Mayor Alice Go hindi talaga sumipot sa pagdinig ng Senado. Pangulong Bongbong Marcos hinamon si Pastor Apollo Kibuloy na huwag magtago at harapin ang kanyang mga kaso. Magpakita siya. He is a fugitive. He is hiding from the law. Siyang patay sa kasagsagan ng malakas na ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Visayas at Northern Luzon. Sa Bulacan naman, pabrika ng plastik, 5 oras na sunog. Survivor ng bangkang na hit and run ng Chinese vessel malapit sa Bao de Masinloc, ikinuwento sa News 5 ang nangyari sa kanya at sa kanyang nawawalang kapatid. Paghahain ng search warrant sa Cotabato na uwi sa barilan. 6 ang patay, kabilang ang isang pulis. Frontline abroad. Truck driver kinuyog sa India. Binato pa ang salamin ng sasakyan. Pero ang driver gumante at nanagasa. At pambansang jumper ng batang Quiapo na si Lena nag-react sa mga gumagaya sa pananalita niya. Hiningol si Tanggol. Inakyat ako sa bahay tapos bilugbog ako. Malapitang pinagbabaril ang isang rider sa Caloocan. Ang suspect dati nang nakaalitan ng biktima dahil sa sugal. Ang brutal na krimeng yan nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Malagim na krimen ang nasa pool sa CCTV dito sa Tirona Street sa Caloocan noong Lunes ng gabi. Makikita ang mabagal na takbo ng motorsiklong sakay ang isang lalaki at ang kanyang kinakasama. Nakuhanan din sa video ang isang lalaking patakbong humabol sa motor. May dala pala siyang baril. Maya-maya, malapitan niyang pinaputukan ang rider. Tumumba ang biktima at bumagsak ang motorsiklo. Napatakbo naman sa takot ang babaeng angkas. Habang ang gunman, hindi pa rin tinantanan ang rider at ilang beses na malapitang pinagbabaril. Dumanak ang dugo sa kalsada. Ang gunman, sinakyan ang motorsiklo ng biktima saka tumakas. Dito na naglabasan ang mga tao at nagpasaklolo sa pulis. Panay rin ang iyak ng kinakasama ng biktimang si John Mark Robidillo, 19 anyos. Kwento ng babaeng angkas, magde-deliver sana sila ng pagkain nung gabing yon. Kaya laking gulat na lang niya ng pagbabarilin si John Mark. Trauma yun nangyari kasi harap-harapan ko ginawa yun sa asawa ko. Wala akong magawa. Wala akong magawa. Kahit gusto ko siya tulungan, wala akong magawa. Wala akong magawa para tulungan ko siya. Wala akong lakas ng loob. Para tulungan ko siya. Suspetsya ng ina ni John Mark, planado ang pagpatay sa anak. Nagkunwari pa raw ang gunman na umo-order para papuntahin ang biktima sa lugar. Sa tulong ng kuha ng CCTV, namukaan ng pamilya ng biktima ang gunman. Ito raw si alias Jimwell na nakaaway ni John Mark nung nakaraang linggo. Pinablotter pa nga raw sa barangay ang kanilang away. Natalo po ng anak ko yung bumaril sa kanya. Ang sabi daw po ng daya, ikaw Caracruz, ng daya ka, pwede mo naman salagin. Diba sir? Syempre, pag hardloser ka, hindi mo matanggap yung pagkatalo mo eh. Tinutugis na ng mga pulis si alias Jimwell na posibleng maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula Frontline, Brian Basa, News 5.
Anim ang patay, kabilang ang isang pulis matapos mauwi sa barilan ng isang operasyon sa Alyosan, Cotabato. Nagpunta sa barangay New Panay ang mga pulis para maghain ng search warrant laban sa isang makabuat Haji Salik. Kaugnay ito ng paglabag umano ng suspect at ng kanyang grupo sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero nang makalapit ang mga pulis, pinaputukan sila ng grupo kaya't nagkabarilan. Kabilang sa napatay ay si Salik. 6 na pulis naman ang sugatan. Nabawi mula sa mga suspect ang 400,000 pesos na halaga ng droga at mga armas. Sa ibang balita, tinotoo ni Bamban Mayor Alice Go ang hindi niya pagsipot sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Dahil dyan, tinotoo rin ng mga senador ang paghiling na ipaaresto ang mayora. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Maraming tanong pero walang sagot dahil walang Mayor Alice Go na humarap kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Ang dahilan niya, problema sa physical at mental health na pinagdudahan ng ilang senador. Wala kasing kalakip na medical certificate ang ipinadalang letter of explanation ng alkalde sa Senado. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Para malaman kung totoo nga ba ang paliwanag ng mayora, gusto ng mga senador na magpapunta ng isang government doctor sa kanya para i-check ang kanyang mental health. Our system may be brittle, but it is not broken. Sisingilin ka. Sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. Nakadismaya dahil pang-apat na hearing na natin to, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang komite. Agad inaprubahan ni Senator Risa Hontiveros ang mungkahi ng mga kapwa-senador na i-cite in contempt si Mayor Go at 7 iba pa na idinadawit sa illegal pogo operation sa bansa. Kasunod ng pagpapasight in contempt kay Mayor Go, susulat na si Senator Hontiveros kay Senate President Escudero para hilingin na maglabas ng arrest order ang Senado laban sa alkalde at 7 iba pa. Oras na lumabas ang warrant mula sa Senado ay magkakaroon na ng dahilan ang Bureau of Immigration na mag-issue ng whole departure order para mapigilan silang makalabas ng bansa. Ayon sa BI, nakaalerto ang mga airport at pantalan sakaling umalis ng bansa si Go. Malayo po yung fingerprints niya. Pwede ko pong ipakita Humarap sa din inyo. sa pagdinig ang kinatawan ng National Bureau of Investigation o NBI. Muli nilang giniit na iisang tao lang ang nakilala nating si Mayor Go at ang Chinese na si Go Waping base sa fingerprint analysis. Patuloy namang hinahanap ng NBI ang isa pang Alice Leal Go na kapangalan at ka-birthday ng alkalde pero hindi niya kamuka. Bukod dyan, nadiskubre rin daw ng NBI na pati ang kapatid ni Mayor Go na si Sheila Leal Go meron ding kapangalan. At ang nakapagtataka, ka-address pa niya ang isa pang Alice Leal Go. Tunay nga raw na nakakaduda. Parang lumalabas po na ito ay isang systematic scheme na katulad po nung na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity ng mga kababayan po natin. So parang yung identity theft hindi lang talaga solong enterprise, baka cluster, no, group na identity theft. So may dagdag na implikasyon pa rin yun sa atin. Nag-aral siya Ito ang isa pang revelasyon sa dokumentong nakalat ni Senator Sherwin Gatchalian na patunayang hindi totoo ang sinabi noon ni Mayor Go na homeschooled siya. Pareho raw pala kasi ng pinasukang eskwelahan noon sina Go at Gatchalian mula grade 1 hanggang grade 3. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? Ang mga tanong at ebidensyang yan ang kailangang masagot ng kampo ng alkalde. Samantala, naghaina ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Mayor Go na naglalayong pigilan ang Senado sa pag-iimbita sa alkalde para dumalo sa mga pagdinig nito. Hinihiling din nila na maglabas ng temporary restraining order sa pagkapatupad ng sabina kay Mayor Go. Ang petisyong yan ay sa kabila ng malinaw na separation of powers o magkahiwalay na kapangyarihan ng Senado at Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.